Panagutin hindi lang ang contractors kundi lahat ng sangkot. Yan naman ang banat ni Vice President Sara Duterte. Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, alam nyo na ako hindi po ako maka-Duterte. Pero po, dito po sa latest na balita patungkol po kay Sara Duterte, ako po ay gusto ko siyang palakpakan. Palakpakan natin si VP Sara. Sa wakas po ay may sense po ang kanyang sinasabi at sa wakas po ay kumbaga pumapanig po siya sa katotohanan. So eto po yung balita patungkol po dito from News 5. Naku, pakinggan po natin. Napakaganda po nitong sinabi ni Sara Duterte. Hindi lang ang contractors kundi lahat ng sangkot. Yan naman ang banat ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, dapat imbestigahan maging ang mga miyembro ng Kamara na sangkot umano sa korupsyon. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon na isa sa mga dahilan kung bakit siya umalis sa Department of Education ay dahil aniya sa mga korap na kongresista. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Giit ng Vice Presidente, duda siya sa naging revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangalan ng mga contractor ng gobyerno. Aniya, naghahanda lang ang Pangulo sa kanyang idadahilan sa taong bayan. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Mga kapatid, Ruth Cabanco para sa mabilis na basa. Diba? Kita nyo si Sara Duterte boba pa din. Kita nyo, boba pa din. 2 tao lang daw po ang may hawak ng budget ng Pilipinas, Zaldico and House Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi ba dumadaan ng Senado ang budget? Diba bago ito pirmahan ng Kongreso, bago ito kumbagay maipasa, dadaan din ito ng Senado. Kaya nga sila may BICAM. Diba? Kaya nga po sabi ko etong si Sara Duterte bumabanat ng parang wala sa sarili. Biruin nyo sabi ni Sara, palusot lang daw ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung paglalabas niya ng mga pangalan ng mga kontraktor na tingin natin o tingin ng ating Pangulo ay meron pong anomalya na ginagawa. Teka, ginawa ba ito ng tatay mo? Sara Duterte, di ba hindi naman ito nagawa ng tatay mo? Sino ang mga kontraktor noon ng tatay mo na hindi naparusahan sa kanilang mga ginagawang kabulastugan, na ngayon si PBBM ang nakatuklas? Biruin mo mga flood control project since 2017, ghost project. Ngayon, eto yung sinasabi ko sa inyo na tama yung sinabi ni Sara Duterte. Panagutin hindi lang ang contractors kundi lahat ng sangkot. Yan naman ang banat ni Vice President Sara Duterte. Panagutin lahat ng sangkot galing mismo yan kay Sara Duterte galing mismo sa ating Vice Presidente yan, lahat ng sangkot. So ang isa sa mga sangkot dito sa mga anomalya sa flood control program ay walang iba kung hindi ang kanyang ama. Kanyang ama. Bakit? Biruin nyo po, simula 2016 hanggang 2022 maraming ghost project. Simula 2016 hanggang 2022, marami pong mga proyekto. Ang ating noon ay presidente na hindi po mga natapos, kasama na dyan, build program. Mga flood control program na nawawala at hindi makita. Na kung ginawa ay sigurado, kahit sa mga satellite images ay kasama o nandyan o makikita natin. Pero kahit isang bakas, wala po. Ngayon, ito ang sabi ni Jinggoy Estrada. Nako, naniniwala si Jinggoy na meron po talagang korupsyon
sa panahon ni Digong. At sana laliman pa ni Marcoleta ang pag-iimbestiga diyan. 'Di ba? Baka mamaya dahil porke administrasyon ni Digong hindi na imbestigahan ang mga flood control projects na palpak o kung hindi man mga guni-guni. Ito po ang sabi ni Jinggoy Estrada. And personally I believe that there are really ghost projects not even before 2022. What do you mean, sir? Can you repeat that? Not even, you believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay, so if that is so, ang DPWH Secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar, hindi ho ba? Yes, yes I know. Yun paniwala ko lang. Oo. Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretary yan eh. No? Yung mga nasa taas eh. Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, baka hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Yun ang naging sistema. That's why meron pong mga lumabas na mga pangalan kanina, especially in Bulacan, regarding the first district engineer sa probinsya, a certain Henry Alcantara, sir. Lumabas po yung pangalan niya at Norberto Santos, yung pong nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto. Yes, I was the one who moved that this Mr. Norberto Santos, who's in charge of the monitoring, be invited in the next hearing. Yeah. Could you kindly explain to us, Senator, paano ho ba sa inyong, siguro, how we can easily understand paano nangyayari ang corruption? Kayo na po nagsabi kanina, not necessarily nasa taas yan. Pwedeng nag-uumpisa ho yan talaga sa baba. How does it happen, sir? I don't know, kung di nila ipapaalam sa taas, di sila kumikita. Pero ibig ko sabihin, from the time that the budget, it is part of the budget, sir. One more thing, alam mo minsan maraming mga kasabot dyan. Yung DE, District Engineer, Regional Director, pati COA kasabot dyan. District Engineer, COA. Kung papayagan ng COA yan kung wala sila natatanggap. Alam mo, I've been mayor for 9 years. Alam ko yan. Diba, kita ninyo, pati itong si Mark Villar ay pwedeng sumabit po dito sa mga flood control projects ni Digong. Imposible namang walang kinalaman yan. Flood, DPWH secretary imposible naman. Ito naman si Jinggoy di ba? Imposible naman yun. Wag mo namang protektahan si Mark Villar. Katarantaduhan naman yun na ikaw ang pinakamataas. Department of Public Works and Highway Secretary. Tapos hindi mo alam kung ano nangyayari sa ibaba. Nako. Kapag ganun ka na DPWH Secretary, inutil ka. Diba? Inutil ka pag ganyan. Kaya nga ako, nagtataka din ako dito kay Secretary Bonoan hanggang ngayon. Siya po ay hindi pa rin nagbibitiw sa kanyang pwesto. Diba? Napaka-incompetent po niya. Dahil nakita natin doon sa Senate hearing, karamihan po ng mga tanong, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang mga district engineer o sa mga regional director. Diba? Imagine niyo po yung mga ganyang klaseng DPWH secretary. So etong si Mark Villar, abay dapat din tong imbestigahan. Kasi nga, sabi ni Sara Duterte, lahat ng sangkot. Diba? Walang sacred cow dapat dito. Kaya sabi ko nga, tama si Sara. Imbestigahan ang lahat ng sangkot. Lahat ng sangkot sa flood control program na palpak, mga guni-guni, mga ghost project. Dapat po itong imbestigahan
para naman magkaroon ng hustisya ang ating mga kaperahan, ang pondo ng bayan. Abay, wala na nga tayong hustisya doon sa 612 million na pinaplag ng COA sa Office of the sa DepEd Secretary kay Sara Duterte. Wala na nga tayong dyan, yung sa 125 million in 11 days o 19 days ba, inubos ni Sara Duterte. Wala na nga tayong hustisya dyan eh. Abay, kahit man lang sana dito sa DPWH magkaroon ng hustisya etong ating mga kaperahan. Abay, napakarami na pong classroom, napakarami na pong magagawang mga kalsada at tulay niyang mga bilyon-bilyon na ninanakaw nitong mga ghost projects na ito ng mga kontraktor sa ating kaban ng bayan. Kaya sana nga talaga ay maungkat po ang lahat ng kabulastugan dito, mapagbayad, mapangalanan at maipakulong po ang mga nagsabwatan para po magkaroon ng mga ghost projects. Diba, Sara Duterte? Lahat ng sangkot, imbestigahan. Naku, sayang wala si Digong, hindi maipapatawag sa Senate hearing. So ngayon po, speaking of ghost project, ito po ang isa sa mga example ng ghost project nung panahon ni Digong. Paano nakalusot to kay Digong? Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng ghost project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman ang nasabing proyekto. Sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Di ibig sabihin, 2017 pa, diba may mga ghost project na. 2017 pa, may mga nawawala ng proyekto. Kung 2017, 2016 na po si Digong, mayroon pang 5 taon si Digong para imbestigahan ito. Buti pa pala ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon niya na nalaman na mayroon pong mga ganitong proyekto na mayroon pong mga anomalya. Diba? Kaya nga ako, lagi ko nga sinasabi sa aking vlog, ang isa sa mga dapat imbestigahan diyan ay ito pong 51 billion na natanggap ng distrito nitong si Pulong Duterte. Doon po sa kanyang maliit na distrito sa Davao City. Abay, kakarampot na kaliit-liit na distrito, nakatanggap ng 51 billion in 3 years. Pero awa ng Diyos, ngayon po kada bumabaha doon po sa Davao City, nagrereklamo pa rin po yung mga tao. Kada umuulan po ng malakas, baha pa din. So, ibig sabihin, ganun din ang nangyari. Meron ding anomalya. Kasi alam niyo, 51 billion sa isang maliit na distrito. Tapos kapag umulan nitong mga nakarang araw, doon sa distrito ni Pulong, abay baha. Nagrereklamo mga tao sa Davao City. Diba? Hindi sila makapagreklamo kay Pulong. Nagrereklamo lang sila. Pero wala silang magawa. Bakit? Nakoy, delikado sila kapag nagsalita sila dyan sa Davao City. Kapag pinost nila yung video tapos meron silang sinisising mga Duterte. Naku, delikado sila dyan. Kaya ang kanila, reklamo lang. Ay, baha na naman. Baha kami dito. Pero hindi nila ma-pinpoint kung sino yung kanilang pinaparinggan o kanilang sinasabihan. Kasi, alam naman natin, mga Duterte hawak ang Davao eh. Diba? Kaya hindi makakapagreklamo. Yan sana ang susunod na masilip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung katulad nun sa Wawaw,
Yung mga proyekto sa Kalumpit, proyekto sa Baliwag, daang milyon lang po ang involved eh. Pero dito po sa Davao City, 51 billion pesos. So, sundin natin ang sinabi ng ating Vice Presidente. Diba, imbestigahan ang lahat ng sangkot. Bakit ba nakatanggap ng 51 billion si Pulong Duterte para sa flood control project sa Davao? Sacred cow yan sa Kongreso. Si Pulong Duterte noong presidente tatay niya. Alam niyo po kung bakit? Si Alvarez ang ang House Speaker eh. Diba ngayon? Kita nyo, ang ating House Speaker Martin Romualdez, binuksan po sa publiko ang budget deliberation. Nagawa ba yan nung panahon ni Digong? Nagawa ba yan nung panahon ni Alvarez? Di ba hindi? Kasi syempre, paano sila makakakupit? Paano sila makakanakaw sa pondo ng bayan kung isa sa publiko nila yung budget deliberation? Yung pagbuo ng budget. Imagine niyo po yun, 51 billion in 3 years. Pero kapag po umulan, kahit maihingalan daw palaka, baha na sa Davao City. So, saan napunta yun? 51 billion? Sana yan din ang sunod na puntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala dapat sinisino dito. Wala dapat sacred cow dito. Walang dapat na protektahan dito. Sabi nga ng ating Vice Presidente, di ba, imbestigahan at papanagutin ang lahat ng sangkot. So simula doon sa administrasyon ni Duterte, simula sa Pangulo hanggang sa Mayor, hanggang sa barangay councilor, kung meron pong ginawang mga, mga anomalya noon sa flood control program nung panahon ni Digong, pati mga DPWH executives, kasama si Mark Villar, dapat lahat po ito'y mapanagot, dapat lahat po ito'y mapagbayad, dahil po kaba ng bayan po ang nakasalalay dito. Pera ng taong bayan. Di na nga tayo nagkaroon ng hustisya doon sa 125 million na inubos in 11 days ba? Tama ba yun? Kahit man lang po dito sana sa mga flood control program, mabigyan ng hustisya ang pera ng taong bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.